Good Monday morning mga ka-riders. Ang ibablog natin ngayon, siyempre yung pagpapalit natin ng rear shock. Ito po yung stock na rear shock ng ating Aerox 155 version 2. Sa loob ng 2 years, bali sa July 8, 2 years old na itong si Aerox natin. Siguro hindi na masama na magpalit tayo ng rear shock, ano? At sa performance naman itong rear shock na stock, okay naman. Ang reason lang talaga kaya tayo magpapalit ay nahihirapan akong iangkas si misis eh. Nahihirapan siya mataas. Hindi ko alam ang sukat nitong rear shock ng Aerox. Kaya ito, meron tayo ditong metro. Sukatin natin ha. Ito kasi yung ipapalit natin. Sana mas mababa ito. Kasi pansin ko medyo mahaba nga ito eh. Hindi ko naman talaga alam yung eksaktong sukat. Kaya magsukat tayo. At isa pa, syempre sana medyo mas malambot siya, diba? Yung medyo bouncy. Para hindi naman masakit pag tayo nalubak o na-humps. Lalo na sa kaangkas natin. Ewan lang mga ka-riders kung tama yung pagsusukat ko ha. Kasi dito po sa metro natin, ayan, nasa 1 foot ang sukat niya hanggang dito sa baba. O mahigit pa sa 1 foot. Ayan o, diba? Ayan, sagad sa taas. Then sa baba, ayan yung kanyang sukat, diba? Parang ano rin, diba? 305 din. Dun, kaparehas dun sa nabili natin na rear shock na 305 din ang kanyang haba. So eto, sukatin din natin to. So pag lumabas na mas maigsi to, mas okay. Para hindi na nga mahirapan yung angkas natin. Terus mukhang pareho lang sila, ayan o. Sabagay, yun naman ang talaga nakalagay sa description nito. 305mm yung kanyang haba. So ayan, tama naman. Dahil pwede naman siyang i-adjust, alamin natin dun sa magpapalit kay Kuya Ivan kung pwede bang ibaba pa to, ano. At hindi natin alam to eh, baka anong mangyari pag tayo pa nag-adjust. Sige mga riders, punta na tayo kay Sir Ivan. Inagahan na natin dito sa Desmark Guevara, Santa Cruz, Laguna, para tayo agad ang unang gagawin kasi medyo matagal to eh. Tama-tama naman, walang masyadong customer. Pero bago tayo mag-start mga riders ha, marami pong available na units dito. Kadalasan po motorsiklo ng Yamaha. Pero hindi tayo magpa-price update ngayon ha, sa susunod na lang. At dito tayo nakapokus po sa pagpapalit ng rear shock ng ating Aerox. Okay, shoutout kay Kuya Ivan. Ayan. Uunahin niya yung brake lever natin. Anong size, Kuya? Gis. Gis din. 10 mm. Tanong ko lang Kuya Ivan ha, ano tong purpose nitong parang meron dyang Adjuster, sir. Gagana naman kaya yan? Sa kaya no, sir, makipansin nyo, ayan no. Adjuster yun. Ang Kumbaga, pag mababaw yung pisa mo dun sa lever, tinataas niya yan, ina-adjust niya. Eh, papasin mo, sir. Ito yung mga ngipin niya. Okay. Yan yun. Alam ko, 6 Tapos feet yan. na siya eh. Yan. Yun yung purpose. Okay, sige, salamat. Almost 2 years na paggamit, nagpalit na tayo ng brake lever. May mga tama na rin yung ating mga preno eh. Na UP, kakabara. So dito naman, mabilis lang oh. Isang tornilyo lang, ayos na siya. So hindi natin kailangan maglagay ng rubber at may kanto na siya dito, nakahulma na sa mga daliri natin. Nga pala Sir Ivan, paano tong park brake lock? Hindi na natin magagamit? Oh, hindi na, sir. Wala na? Wala tong ano eh. Okay. Wala po siyang slot para lagyan itong... So yun mga riders, yun lang ang paghandaan natin. Mawawala na tayo ng park brake lock kasi nga yung nabili natin, ito lang ang kapalit na adjustment sa preno. So far okay naman siya. Half press lang. Kapit na agad, kagat na. Okay, kailangan luwagan muna doon sa drum brake niya dito sa rear para mahatak dito sa level.
kailangan natin tanggalin itong sa park brake lock. Nakaharang kasi hindi may pasok yung bagong lever. Ayun lang mga riders ha, pag-isipan nyo mabuti kung magpapalit kayo ng parehong brake levers ng Aerox. Tatanggalin yung kanyang park brake lock. Ayun, buti nagkaroon tayo ng idea kung sa mga magpapalit dyan. Pero may mga nabibili pa rin naman na mga brake levers na meron pa rin kung pang park brake lock, alam ko eh. Kataon lang yung nabili natin, eh wala. Okay lang at hindi naman tayo masyadong gumagamit nun eh. Oh, wala pa pala. Hindi pa pala nakakabit sa drum nga pala. Ayun, kumagat na. Ayan, subukan natin sa adjust. Okay, kailangan sagad. Siyempre, nga pala, buti dala natin yung metro. Ang stock sir ay ano, 305 nga ba? Kasi sinukat ko kanina, tignan mo kung tama. Kasi 305 yung sukat ko eh. Mga 1 foot siya, mahigit ang sukat. Parang saktong 1 foot, sir. Ano, 1 feet? 1 foot? O mahigit, 305 millimeter. Sa millimeter, 301. 301 ba? Kasi pagka sumukat ako dun sa may butas, okay. simula dun sa butas. Hanggang dun sa baba. Oo, dun sa baba. Yung butas dito, 301. So tanong ko lang sa Raipan, kasi itong nakuha natin ay 305 mm ang sukat. Oo. Pwede ba nating i-adjust yan? Ito ba? May purpose ba to? Tingnan natin. Yung kung pwede siyang pababain? Pwede naman. Pwede naman. Kasi sa Sir Ivan, ito, ano may i-comment mo? May legit ba to na may langis sa loob o wala? Design lang. Parang design lang eh. Design lang ano? Wala naman. Parang design lang sir. Okay, at least ayos na. At bago-bago naman. Ayan, sige, double check natin yung pagsusukat ha. Baka mali yung sukat ko kanina. May 1 feet din sir. Parehas lang ano. So siguro mag-adjust na lang tayo kung may bababa pa siya. Yan, Ito sir, sa- yung adjustment nito, parehas lang sila ng height. Okay. Ang binabago lang dito sir, yung tension ng spring. Ayun. Pinagaganit siya para yung pagsakay mo, hindi siya lulundo. Ngayon kung isasagat natin to siya dito sir, malambot siya masyado. Okay. Pag sinagat mo tong adjuster. Pero hindi siya bababa talaga kasi yun na talaga sukat Pag niya, no? sumakay ka, saka lang siya bababa. Okay. Saka lang siya bababa. Sige, sige. Ayos na. Diyan naman sa Raiban, anong sukat? Ng 12 mm sir. 12? 12. Okay. Okay, sige, sige. Parehas 12 lang eh, baba taas. Yung mga riders tatanggalin pa yung tambutso, hindi kayang makalas yung bolt. Nakaharang yung ating muffler. Balikan ko lang tong preno natin sa rear mga riders dito sa left side.
So ito nga pong adjustment niya, itong pihitan niyan to para sa preno, sinagad na. Kasi hindi siya pwedeng dito i-set sa mababa. Halimbawa ha, laglag siya, maluwag siya. Oh. So dapat iyan natin. Ayan, saka siya nagkakaroon ng kagat. Kapag, dito pala sa 6. Ayan. Sakto tapat dito sa 6, kaya may kagat na siya. Okay, bago i-fix dito sa kabila, hindi muna nilagay ito rin sa taas. Sinunod ni Sir Ivan yung pagkalas dito sa left side na shock. Same lang din sila ng sukat. 3 o 5 mm. Siyempre, tatago natin tong stock, wag nating pagbibili. Baka kasi pag dumating ang oras, nagka-problema tayo dito sa nabili nating aftermarket. Ang matik yun, babalik tayo dito sa stock. Saka ngayon, ilalagay yung tornilyo taking with dito sa right side. Kung itatama yung butas, isa-side stand yung mga riders. Kasi sinubukan namin ibaba, sumobra naman, luminsan pa rin. So ito okay na, side stand lang ang gagawin para mag-shoot yung kanyang tornilyo sa butas. Basta wag po perse niya, balik ulit sa center stand. Ayos na, nag-swak na yung bolt sa butas. Ikaw na, yan. Okay naman to. Kung ako tatanungin mo sir, kasi pag may angkas ka pa, Anong obserbasyon mo sa Ivan? okay sa akin. Kasi pag may angkas ka pa, bababa pa to sir. Okay. Wala. Sige sir. Ito, depende sa'yo sir. Sige, bomba lang. Titignan ko lang kung yung response ng shock natin. Ayan. So yung sinasabi mong pag-a-adjust kanina, para saan? Sa lambot yun, sa tension. Sa lambot lang. Okay, sige. Tetestingin ko para malaman natin kung sakto na yung lambot. Ano na yan? Pag nilambutan, paano mangyayari? Nilambutan yan, sagad na ng pababayan. Pag may umangkas, ano? Oo. So, okay, tama na rin naman. I-compare natin dun sa stock, almost the same siya, pero ang importante talaga sa akin, yung napipitit pa siya, ayan, nakakapag-adjust pa tayo dun sa tension. Ayan. Tayo po ay may bigat na 75 kilos. So, mag-aangas pa tayo pag 75 kilos, expect nyo, lalaro yan na maayos. Okay, check nyo yung clearance niya sa gulong mga riders. So, almost the same. Ang ganda ng distansya. Kaya kahit may baso siya, hindi siya masikip tignan. Tapos na tayo mga riders, binabalik na lang yung ating muffler. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a